Magandang araw sa mga tagapakinig ng channel na ito. Nais kong magbahagi ng aking naging karanasan nang makasama ko ang asawa ng aking tito. Isang pagbabago sa aking buhay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nalilimutan. Isang makasalanang pantasya ng isang mahiyaing binatilyo na tulad ko ang di ko akalaing matutupad. Ako nga pala si Emilio. 22 anyos at mayroon ng kasintahan. Nagsasama na kami sa iisang bubong at masaya kami parehas. Ngunit hindi ko maitatanggi na mayroong hinahanap-hanap ang aking katawan. Dahil lalaki lamang ako, ay malaki ang pagkasabi ko sa babae, lalo na sa minamahal kong kasintahan. Pero sa kasamaang palad, dahil sa lumaki ito sa probinsya, ay may pagkakonserbatibo ito. Kaya imbis na masabik kami gabi-gabi, ay bibihira lang to dahil nakikiusap siyang wag daw palagi, lalo't hindi pa kami kasal. Pero hindi ko siya pinipilit sa ayaw niya. At kahit na ganon ay hindi nagbabago ang pagmamahal ko sa kanya, kahit na marami kaming problema pagdating sa pinansyal. Mahal? Bakit mahal? Pagtatanong ko rito habang niyayakap ko ito, nakaagad niyang tinanggal na hindi na bago para sa akin. Kailan tayo makakapagbayad ng kuryente at tubig? Hindi ko pa alam eh. Wala pa akong pera sa ngayon. Mapuputulan na tayo ng kuryente at tubig, ano ka ba naman? Pang ilang beses na to, bakit kasi nananatili ka pa rin sa pinagtatrabahuhan mo ngayon? Pasensya ka na mahal. Alam mo naman na hindi madali sa akin na maghanap ng trabaho. Dahil hindi rin ako nakapagtapos sa kolehiyo. At alam mo naman na 2 na rin yung trabaho ko ngayon, hindi ba? Kailangan mo lang maghintay ng kaunti pa. Malungkot na sambit ko. Pati yung upa ng bahay. 2 buwan na tayong hindi nakakapagbayad. At kung hindi tayo nakabayad ngayong linggo, papalayasin na tayo. Saan tayo pupulutin yan? Galit na saad ng aking kasintahan. Hindi ko siya masisisi kung bakit ganoon ang kanyang reaksyon. Dahil pinangako ko sa kanya ang lahat. Pinangako ko na bibigyan ko siya ng magandang buhay. Pero ngayon pa lamang ay hirap na ako para sa pambayad ng mga bayarin sa bahay. Alam kong dismayado siya sa akin at gustong-gusto kong makabawi sa kanya. Pasensya ka na, mahal. Sisiguraduhin kong gagawan ko ng paraan. Sobrang nahihiya na ako sa'yo dahil sa mga kakulangan ko. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na hindi tayo mapuputulan ng kuryente at mawawalan ng tirahan. Dahil sa kakulangan sa pera, ay kinailangan kong mas tumagal sa pagtatrabaho sa gabi bilang taga-deliver ng pagkain. Kung noon ay 12:00 ng gabi ay uuwi na ako, ngayon ay tumatanggap ako hanggang 3:00 at ang 4 na oras ay ilalaan ko sa pagtulog. Habang pagkagising ko ay papasok na ako bilang tagaluto sa kantina sa loob ng maliit na eskwelahan. At pagkatapos ay babalik ako bilang taga-deliver ng pagkain. Sa trabaho na lamang umiikot ang aking buhay dahil sa kakulangan sa pera. Ngunit iyon ang malaking pagkakamali na aking nagawa dahil sumuko ang aking katawan sa sobrang pagod. Dahil sa kakulangan ng pahinga ay tinrangkaso ako at napilitan akong hindi pumasok dahil sa hindi ako gaanong makakilos dahil sa panghihina. Nagpaalam ako sa trabaho na hindi ako makakapasok. Nung mga unang araw ay pumayag sila. Pero sa hindi ko inaasahan ay tumagal ang aking trangkaso ng halos 1 linggo. At nang pumasok ako kinaumagahan ay nakahanap na sila ng kapalit. At pinapauwi na ako dahil wala na raw akong trabahong babalikan sa kanya. Sa mga oras na yun gusto kong umiyak. Gusto kong magreklamo. Hindi ko naman ginusto na magkasakit. At buong akala ko ay ayos lamang sa kanila dahil naiintindihan nila ang sitwasyon ko. Hindi ko lang matanggap na hindi man lang nila ako pinagsabihan na hanap na sila kaagad ng kapalit. Mabigat ang pakiramdam nang umuwi ako ng bahay. Mahimbing na natutulog pa ang aking nobya ng umagang yun. Pero ako ay napakarami ko nang iniisip na problema. Kung kailan kailangan ko ng pera at saka pa ako nawalan ng trabaho.
Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa aking nobya na si Cherry dahil natatakot akong baka tuluyan na niya akong iwan. Napabuntong hininga na lamang ako. Sa totoo lang ay hindi ko na alam ang aking gagawin pero alam kong kailangan ko iyon gawa ng paraan. Ayaw kong hindi muli matupad ang pinangako ko kay Cherry. Desperada na ako kaya kahit nahihiya akong lumapit sa aking tito ay napilitan akong tumawag dito. Ayaw na ayaw ko itong nakakausap dahil sa palagi itong mainit ang ulo dahil nakainom. Pero ang kanyang asawa na si Tita Maris, hindi niya tunay na pangalan ay napaka-perpekto. Maganda ito kahit na may edad na, hindi mahalata dahil maalaga sa sarili. Mapera din to. Hindi ko nga alam kung bakit pumatol to sa katulad ng aking tito na tambay at puro inom lang ang ginagawa. Mabuti na lamang at sinuwerte ako dahil hindi pa nakakainom si tito. Nakausap ko ito nang nasa wisyo. Narinig ko pa ang malambing na boses ni tita sa kabilang linya na nagsasabi na siya na ang bahalang magbigay sa akin ng trabaho. Kinabukasan ay maaga pa lamang ay nagtungo na ako sa malaking bahay nila. Sumalubong sa akin ang aking tita na nakasuot lamang ng kulay pink na sando at talatang wala itong suot na underwear dahil kapansin-pansin to. Nang masilayan ko ang kabuuan niya ay hindi ko maiwasang mapalunok at mapaiwas ng tingin. Magandang umaga, kumain ka na ba? Pagbati nito nang nakangiti. Okay lang po ako. Ngunit naging mapilit ito at sinabing nagluto siya. Kaya kahit na tumatanggi ako dahil sa hiya, ay napakain pa rin ako. Napakarami ng niluto niya. Hinahanap ko si tito pero hindi ko siya makita. Kumain ka ng marami ah. Maraming salamat po ma'am. Nasan po pala si tito? Bakit mo ba ako tinatawag na ma'am? Magkapamilya naman tayo ah. Kahit tawagin mo nila ako sa pangalan ko. Oo, wala yung tito mo. Tulog yun kasi lasing. Sa aking isipan ay nangihinayang ako dahil sa pinabayaan ni tito ang ganito kaganda niyang asawa at mas pinipili niya pang uminom. Napakaswerte niya sa totoo lang. At kung ibang sitwasyon at mas nakilala ko to nung panahon na wala pa akong kasintahan, ay sigurado akong nilagawan ko to kahit malaki ang agwat namin sa edad. Napatampal ako sa aking noon nang maisip yun. Mali ang aking iniisip lalo na at asawa siya ng aking tito. Hindi naman tama na pag-isipan ko siya ng ganun. Sinabi kaagad niya na kukuhanin niya ako bilang personal driver dahil hindi pa rin siya marunong mag-drive hanggang ngayon. At dapat pala na si tito ang magdadrive, ngunit delikado dahil lagi daw tong nakainom. Malaki ang pagpapasalamat sa akin ni tita dahil hindi na niya kakailanganin pang mag-commute at magagamit na rin daw sa wakas ang kotse nila dahil may magdadrive na. Nabigla rin ako nung sabihin niya yung aking sahod dahil may kalakihan yun. Umalma pa nga ako nung una dahil sa nakakahiya, lalo na at tinaasan niya ang sahod ko kahit wala naman akong ganong gagawin dahil lamang alam niyang nangangailangan ako. Masyadong mabuti talaga ang puso nito. At sinabing tulong niya na yun sa amin para makapag-ipon din kami ng nobya ko. Naging maayos ang aming napag-usapan at maganda ang trato sa akin. Pero sadyang mahirap labanan ang tukso kung ito na mismo ang nalapit. Noong una ay nakakaya ko pang iwasan ang pagtingin sa mahubog na katawan ng misis ng tito ko. Dahil palaging kami lamang ang naiiwan sa bahay dahil nasa inuman o barkada ang tito ko, kaya tinutulungan ko na lang si Tita Marie sa mga gawain sa bahay kahit hindi ko na iyon trabaho pa. Hindi ko alam kung sinasadya niya iyon o ganun lang siya katiwala sa akin, pero minsan ay nakasuot lamang siya ng panloob kahit na alam niyang lalaki ang kanyang kasama. At hindi ko na kayang mapigilan ang aking sarili, napapatitig ako sa kanyang katawan. Hindi ko alam kung paano ko napipigilan ng sarili ko na wag siyang hawakan. Baka naman matunaw na ako niyan. Nabigla ako sa sinabi niya dahil hindi ko namalayan na nakatitig na pala ako sa kanya. At napansin niya kung gaano ko nakatingin ng sobra sa kanya. Pasensya na po ma'am. Napayo ko ako sobrang hiya
At inaasahan ko nga na magagalit siya dahil sa pangbabastos ang aking ginawa, pero nagkamali ako. Gusto mo bang nakikita mo? Sambit nito kaya napaangat ang aking tingin at nakita siyang nakangisi. Ma'am, hindi ako magagalit sa magiging sagot mo. Sa tingin mo ba hindi ko napapansin ang mga tingin mo? Pasensya na po ma'am, hindi na po mauulit. Meron ka na bang naging karanasan pagdating sa kama? Tanong niya. Wala po ma'am. Pagsisinungaling ko dahil sa hiya. May kasintahan ka diba? Imposibleng wala. Hindi naman ako magagalit. Naku-curious lang ako dahil may itsura kang lalaki. At kung ako yung kasintahan, ay sigurado kung hindi ko palalagpasin ang isang araw na walang nangyayari sa atin. Sabi niya. Kasi parang wala po kasi bihira naman niya akong pagbigyan eh. May pagkakonserbatibo kasi si Cherry. Kaya pala ganun ka na lamang makatingin sa akin. Baka pwede nating pag-usapan ang bagay na yan. Saad nito na kinabilis ng tibok ng puso ko. Pwede po ma'am? Kayo pong bahala. Tawagin mo ko sa pangalan ko. At baka may sipan kong ibigay sa'yo ang pagkukulang ng nobya mo. Gusto mo yun, di ba? Ano pong sinasabi ninyo? Mahiyain ka. Pero ramdam ko ang kailangan mo sa paraan pa lang ng tingin mo sa akin. Pasensya na, Ma'am Maris. Pwede ba sa susunod? Dapat wala na yang ma'am? Naiintindihan mo ba? Opo, ma'am. Lumapit ka dito at ikaw ang mag-alis nito. Sabi niya. Nanginginig akong lumapit sa kanya. Kahit na may kaba ay mas lamang pa rin ang kagustuhan ko na masilayan ang katawan ng misis ng tiyuhin ko. Dalaman na ng aking isipan gabi-gabi. Napakakinis ng kanyang balat na kahit isang peklat ay hindi makikitaan. Hindi ko napigilan ang aking sarili na yakapin siya at mukhang nabigla siya sa ginawa ko. Pero masyado na akong lunod sa pagnanasa para pag-isipan pa ang mga ginagawa ko. Hindi ko na kaya pang pigilan ang sarili ko at kasalanan naman niya yon dahil masyado niya akong tinakam. Masyadong mabilis ang nangyari at parehas kaming nadala ng alab ng katawan. Lalo na nang tuluyang maglapat ang lantad naming katawan. Tuluyang nagwala ang aking damdamin sa gigil ko sa asawa ng tiyuhin ko. Kahit sa ang sulok ng bahay nila ay wala kaming pinalampas at pati sa pagligo ay nagsabay kami nito hanggang sa tuluyan kaming makontento. Noong una ay nilalamon pa ako ng konsensya ko dahil alam kong mahal ko ang nobya ko. Nalilito ako, nahihirapan na magdesisyon kung tama ba tong ginagawa ko. Nasasaktan ako pero malibang piliin ko ang kasiyahan ko. Kahit isang beses ay hindi ako sinigawan ni tita. Hindi niya rin pinaparamdam sa akin kung gaano ako kababang lalaki dahil lang hindi ko maibigay ang kanyang pangangailangan. Pinaramdam niya sa akin ang pagmamahal na hindi ko naramdaman sa aking nobya kahit na matagal na kaming magkasama. Kaya naman mas nanaig sa aking isipan na mas gusto kong ipagpatuloy ang lihim na namamagitan sa amin. Hindi ko inaasahan na ganun pala ang pakiramdam kapag nagiging isa ang katawan ng dalawang tao. Nakakalango, nakakaadik, at hinahanap-hanap ko to. Kaya tuwing dalawa lang kami sa loob ng malaking bahay nila ng kanyang asawa, ay walang sawa akong nagpapakasasa sa misis niya na gustong-gusto naman nito. Halos hindi ko na naisip ang aking kasintahan na ayaw namang ibigay ang pangangailangan ko. Isa pa ay higit na mas lamang si tita sa kahit na anong aspeto. At hindi rin ako nito pinagdadamutan dahil iniisip nito ang pangangailangan ko bilang lalaki. Ngunit isang araw ay umuwi ng maaga si tito. Nasa loob pa kami mismo ng banyo dahil sabay kaming naliligo. Hindi kami mapakali parehas isa't isa dahil biglang umuwi si tito at hinahanap si Maris. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko dahil parang napakalapit niya mula sa banyo dahil rinig na rinig namin ang boses niya. Sa oras na iyon ay hindi ako makakilos sa kaba. At biglang tumama sa akin ang realidad ng ginagawa ko.
Kapag nalaman yun ni Tito, ay alam kong ikakalat niya yun sa lahat ng mga kamag-anak namin. At iiwanan ako ng tuluyan ni Cherry. At mas lalong pandidirian ako ng ibang tao. Dahil pumatol ako, hindi lamang sa babaeng higit na mas matanda sa akin ng lagpas 10 taon. Ay kasal din to at ang mas malala pa ay asawa pa ng tiyuhin ko. Hindi na ako nakapag-isip pa dahil sa takot. Mabilis akong tinulak ni Maris at pinapasok sa loob ng shower na may divider na may makapal na tela. Saktong bumukas din ang pinto ng banyo at narinig kong nagagalit si Tito dahil hindi sumasagot sa kanyang tawag si Tita Maris. Nagdahilan naman itong hindi niya narinig dahil malakas ang tubig, habang ako naman ay napapadasal na lamang habang nasa kabila dahil sa nahihirapan akong huminga sa sobrang kaba. Maya-maya lang din ay umalis si Tito at sinabi ni Maris na maaari na naming ituloy ang ginagawa namin. Pero wala na akong gana dahil bigla akong natauhan na maling-mali yung ginagawa namin. Maaari naming ikasira kung ipagpapatuloy pa namin ang kasalanan na yun. Marami ring masasaktan at marami ring mandidiri. Nakakatril kaya kapag ginagawa natin yun. At muntikan pa tayong mahuli ng asawa ko. Sabi pa niya, Maris, kinakabahan ako eh. Paano kung mahuli tayo? Hindi niya tayo mahuhuli. Maniwala ka sa akin. Kahit gusto ko nang umayaw, ay hindi ako makawala dahil gusto pa rin niyang ipagpatuloy ang aming pagpapakasasa. Dahil daw matagal na siyang hindi inaatupag ng mister niya. Lagi daw walang time sa kanya si Tito. At kung may mangyari man sa kanila, ay hindi naman to tumatagal. Dahil 3 minuto lamang daw ang kaya nito. Na hindi raw siya nito iniisip. At tanging ang sarili lamang ang iniintindi. Dahil dito ay mayroong parte ng aking utak na gustong iparamdam sa kanya ang kakaibang ligaya na hindi kayang ibigay ng kanyang mister. Ngunit ang kalahating parte nito ay nagsasabing itigil na dahil maaaring mahuli kami. Dahil sa kagustuhan ni Tita, kahit magkatabi silang matulog ng asawa niya, ay pupunta ako mismo sa kanilang kwarto at gagawa kami ng milagro habang natutulog pa ang kanyang asawa. Lasing naman kasi si Tito kaya ayos lang. Huli ko na naintindihan ang sinasabi niyang thrill at totoo nga naman ang sinasabi niya. Mas nakakasabik dahil malaki ang tsansa na magsing si Tito at mahuli kami. Pinaparamdam niya sa akin ang mga kakaibang karanasan pagdating sa pakikipaglaro ng apoy. Tinuro niya sa akin kung paano talaga maging lalaki sa isang sabik na babae. Nakakatakot lamang na mas naaadik ako sa relasyon namin. At nakakatakot na baka pagdating ng araw na kailangan na naming tapusin ay hindi ko na kayanin. Kaya sumulat ako upang ikuwento ang karanasan ko. At hanggang ngayon ay patuloy naming ginagawa yon. At mukhang hindi na nga kami titigil hanggat hindi nahuhuli. Isang kasalanan na hindi na dapat pang nagsimula. Pero tumagal pa yon sa loob mismo ng pamamahay ni Tito na tinanggap ako. Sa tuwing umuwi ako sa aking nobya, ay si tita ko pa rin ang aking hinahanap. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Nagmamahal, Emilio. Maraming salamat po at sana'y mabigyan niyo ako ng maayos na payo.